Mga sangkay, nagsimula na po ngayon ang bakbakan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ngayon nga po, itong si Chis Escudero, mga sangkay, ay mayroon pong isiniwalat tungkol sa impeachment na ito. So, ito na, mga sangkay, bakbakan na to, no? Titingnan na po natin kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Ako man, mga sangkay, pabor po tayo na ituloy na po itong impeachment para po matapos na po talaga at malaman na po kung guilty ba si VP Sara o hindi. Kasi kahit anong gawin nilang balubaluktot dyan ng magkabilang panig, lalabas at lalabas pa rin po ang totoo dyan. Okay? Kahit anong desisyon nila dyan, malalaman at malalaman pa rin natin kung ano nga ba ang totoo dyan. Okay? Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so, eto mga sangkay, tingnan po natin. Kasi, eto na nga po, nag-start na po ang trial kay VP Sara. Nagsimula na nga po ang makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa Senado na ang House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara. 21 senador ang present na magsisilbing hukom sa paglilitis. Para po sa update live mula sa Senado, may Express report sa News 5 anchor Nikki De Guzman. Ako, Nikki, nakita ko alas 12:00 nagsimula ito at mukhang mainit na agad ang diskusyon dyan. Ano ang mood? Ano ang update? Oo nga, tensyonado dito, Ruth, sa Senado at damang-dama kasi ang bigat nitong ang makasaysayang araw para sa ating bansa. No, 30 minutes na ang nakakalipas since formal na nagbukas ang Senado bilang Senate Impeachment Court at all eyes ang media at syempre ang publiko kahit pa unang araw pa lang kasi inaasahan nating magiging matindi nga ang opening statements pati ng prosekusyon at ng depensa. So kaninang alauna ng hapon, isa-isang dumating ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa pangunguna ni Lead Prosecutor Representative Jervil Lubistro. Dumating na rin kanina ang buong defense team ni VP Sara sa pangunguna naman ng kanilang spokesperson na si Attorney Michael Powa at Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Ayan mga sangkay, ito po yung ano ni VP Sara, ito po yung defense team ni Sara Duterte. Puro bata mga sangkay. Halos kaidaran ko lamang po mga sangkay yung mga abogado na ito. Kaninang umaga nagkaroon nga ng ang majority senators ng isang closed door na caucus kung saan sinabi ni Senate President Win Gatchalian na walang isasalang na testigo ngayong araw. Kasi ang focus daw ng unang araw na ito o ngayong hapon ay preliminaries. Ibig sabihin, kasama dito ang formal na entry of appearance sa mga abogado, pagbasa ng opening statements ng both sides, at pagresolba sa mga mosyong unresolved noong pre-trial order. So, sa mga susunod na araw ng trial, uunahing isa lang ang mga ebidensya at testigo sa Article 4 ng impeachment. Yan po yung assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the government. At inaasahang tatagal yan ng 11 days. 11 days. Ito yung tungkol sa pagbanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at former House Speaker Romualdez. Kaninang umaga pa lang, Ruth, nakaayos na ang session hall para nga dito sa impeachment trial at nakapwesto na ang mga mesa at upuan ng senator judges at nakaharap sila lahat kasama ang presiding officer sa rostrum. Lunes hanggang Miyerkules ang schedule na trial hanggang July 24 o bago nga ang State of the Nation o SONA ni PBBM. So parang ano, Lunes hanggang Miyerkules. So ano yan, parang ang mangyayari 3 days per week, no? Sa impeachment trial na ito. July 28, pagkatapos ng SONA at dahil naka-resume na rin ang session, magiging 3 p.m. onwards na ang impeachment trial at magiging Tuesday to Thursday na ito. Ruth. Nikki, kanina nakita naman natin na talagang malinaw yung naging opening statement ni SP Gatchalian na magiging magkakaroon ng impartial justice at magiging yung
kanilang proceedings ay batay sa batas at sa ebidensya. Pero ngayon pa lang, agad, di ba, nakita natin agad tumayo si Senator Cayetano, no, para questionin yung proseso, no, na dapat magkakaroon ng presiding officer, no, kinontra niya yan. Inasahan niyo ba na agad-agad talagang diretso yung mga debate, ano? So, kakasimula pa lang, kinestyon na agad, kinontest na agad ni former Senate President Alan Peter Cayetano ang authority ni current Senate President Win Gatchalian. So, yun nga ang aantabayanan natin, Ruth, kasi isa rin tong question kung sino nga ang dapat maging presiding officer o kung sino ang magiging presiding officer sa pagsisimula nitong Senate impeachment trial. Inaasahan din naman natin na isa ito sa mga una talagang tatalakayin. Okay, so nagbotohan nga mga sangkay. Yung naging presiding officer ay walang iba kundi si Senator Chis Escudero. At habang pinapanood ko nga po mga sangkay yung impeachment trial, parang ang tingin ko dun, parang nagmukhang Senate President po si Senator Chis Escudero kaysa kay Senator Win Gatchalian. Ewan ko, bakit hindi siya ang naging presiding officer? O baka hindi lang talaga niya alam paano gawin yan, mga sangkay, since itong si Chis Escudero ay veterano po. No? Pero ayan na nga po, mga sangkay, nagbotohan. Ito po yung in favor. Ito naman yung against na maging presiding officer itong si Chis Escudero. Kasi ang gusto nga po itong Cayetano Black ay si Win Gatchalian yung maging presiding officer. Kasi ewan ko, parang ang gusto ata nila makita na mapahiya si Win Gatchalian kasi hindi daw marunong. Yun po ang kanilang sinasabi. Ngayon mga sangkay, ito may pasabog po itong si Chis Escudero. Pakinggan po natin. Ito po ay siya na po ang presiding officer at mukha po talaga siyang Senate President dito. Una, si Vice Presidente Sara Duterte ang kauna-unahang opisyal na 2 beses na na-impeach ng mababang kapulungan. Okay, ayan po. Bakit daw nililitis si VP Sara? Ito yung paliwanag po ni Chis Escudero. Pangalawa, siya ang kauna-unahang Vice Presidente na haharap sa paglilitis ng isang impeachment court at pangalawang opisyal lamang na halal ng sambayanan na sasailalim sa prosesong ito. Pangatlo, siya ay hinahalal ng may pinakamalaking mandatong pinagkaloob ng sambayanang Pilipino sa sinumang kandidato sa ating kasaysayan. Mahigit 32 milyon o 61% ng kabuuang boto para sa ikalawang Pangulo. Pang-apat, ang Articles of Impeachment laban sa kanya ay inendorso ng 277 na miyembro na kumakatawan sa ating mga mamamayan mula sa iba't ibang distrito at sektor at ng ating bansa. Nakatumbas ay mahigit 80% ng kabuuan ng Kamara de Representantes. So yun po yung reason daw mga sangkay kung bakit na-impeach si VP Sara. At ngayon nasa trial po. Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion sa pag-uumpisa ng impeachment trial kay VP Sara? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.